Okay guys, so ano ba ngayon? Good evening na. So, tinatapos na yung echo yan. So, ito, order sa atin. So, tinatapos namin yung mga pending orders. Kaya medyo ginagabi tayo lagi. So, brief history kung bakit ginagawa namin yung mga ganito. Yan. So, pagka kasi ganyan, di ba pag kunwari buy and sell, di ba? Car dealer. Dati kasi, car dealer ako. IT talaga ako. So, may shop kami for sa mga MacBooks and everything. Data forensic, data recovery, lahat, everything. Tapos na-bored ako kasi wala akong social life dun eh. Hindi ako nakakaalis. So, nandun lang ako sa shop. So, yung mga tropang buy and sell, ginawa ko ng system. So, dahil ako wala kasi akong kilalang agent eh. So, ang una niyan, ang unang history niya, kung ba't ako nag-ganyan, nag-focus sa ganyan sa Ford. Kukwento ko sa inyo. Yung unang mga batch namin ng Ford, siguro mga 2-3 years ago. Kasi syempre pag buy and sell ka, car dealer ka, ang gagawin mo, kung ano yung term, buy tapos sell. Ang nangyayari kasi dati sa mga buy and sell, ang napapansin ko, talagang buy. Pag binili mo, mamaya bebenta mo na. Ganun yung ano dati, yung kinagisnan ko sa mga tropa ko. Bili ka, pabilisan pa yun. Kunwari, nabili mo ng umaga, benta mo mamayang hapon. Ngayon, wala ka nang paki doon kung anong mangyari doon sa kotse. Basta nabenta mo. Parang ganun yun eh. So ngayon, pinull time ko na yung pagiging car dealer. Ano kasi ako pag may nagnenegosyo, ang ginagawa ko sample. Parang ginagawa kong sample yung mga nakita ko sa iba. Tapos kung ano yung hindi ko gusto, hindi ko ginagawa. Tapos kung ano yung okay at may improve at mas magiging nakikitaan ko ng potential na mas magiging okay siya in the long run sa business, yun ang kinikip ko. So ganun ginawa ko. Nasama ako sa different groups of mga car dealer, ganyan. So ako, tahimik lang ako doon and nagmamatsyag kung ano yung nakikita kong mali or nakikita kong hindi akma, hindi ko ginagawa. So nangyari yung mga first batch namin ng EcoSport ay Fiesta pala yung una naming mga nakuha. Nakita ko na ng potential din kasi sa market bagsak yung presyo. Ngayon, bagsak yung presyo. Tatawa bakit? Lahat ng bayad sa takot dyan. So ang ginawa ko, dahil IT naman ako, puro computer to, ginalingan namin. Hindi ko naman pinag-aralan based on experience lang sa dami ng na-handle namin. Kasi maraming magagaling gumawa. So totoo yun, marami dyan. Mahanap kayo. Talagang magagaling talaga sila. Mga lodi ko yan. Pero marami siyang nagawa, pero mas marami ako nabenta. Parang ganun. Based on experience lang. So, dahil paulit-ulit lang yung ginagawa namin na model at brand, medyo nakabisa na namin. Kumbaga, kabisado na. So, hindi pwedeng hindi siya magagawa. Parang ganun. Yun ang kinagandahan. Sabihin kwento ko. So, ayun nga. Ang nangyari gusto ko kasi pag may bumibiling kotse, hindi talo. Kasi dati, pag nagbebenta kami, pare, umaga nabili namin, no. Pag nabili namin ng umaga, mga tanghali, nabibenta na namin. So, ang bilis. Pero mamaya, yung nakabili, syempre nakakausap namin eh. Hindi ko maano, kasi minsan wala talagang alam yung nakabili. Tapos minsan may problem na yung kotse kapag nakuha nila. So, wala na kami doon. Ganun naman talaga yun eh. As is where is talaga ang kotse. Kaya ang ginawa ko, nag-dry run ako kasi gusto ko, kumbaga yung may kinakali-kali ko, tapos na yung alam mo naglo-learn ka kasi ang car dealer mabilis eh. Kumbaga mabilis ko na master kasi ano kung buy and sell eh. Kumbaga wala IT na buy and sell, parang ganoon. Paano ba sabihin yun? Medyo more on technology na buy and sell, parang ganoon. Kasi lahat nag-SEO ako, siguro dati pa mga 2016 pa lang may AI na ako. Iba pa yung mga AI ngayon. So automated na lahat, wala akong kahit anong agents. Ang nangyari, wala akong ahente, so hindi ako yung common na buy and sell na yung nag-i-agent kasi hindi ako magaling makipag-usap. So yun ang problema ko, downside ko. So sabi ko, mahirap akong maging buy and sell pag ganun ah. Ginawa ko na lang ng paraan. So gumawa akong system. So lahat na nakuha naming unit since then is galing doon sa system namin. Parang ganun siya. Ngayon, dahil nakuha namin siya doon sa system namin, nalalaman namin ngayon lahat nung history. Kasi nga first owned, kabisado nila yung mga kotse nila. Every nuts and bolts, alam nila dun sa kotse nila. Ngayon, kapag sinabi na nila, tinitake down notes na namin at ginagawa para pagbenta namin,
walang sakit sa ulo. Yan ang kwento doon. Kaya ngayon, anong nangyari, napansin namin yung mga first batch namin, yung mga sinauna pa ako, may mga issue sa clutch. Kasi napagtanto ko at na-realize ko na syempre, kaya naman binibenta ito nung first on o nung nagbebenta ng kotse kasi may something, di ba? Ba't nung bebenta kung maganda? Ganun lang naman kasimple yun. So, ang problem nga dito, maraming pagawaan is medyo pricey or medyo mahal kasi hindi pa ganun kalaganap yung Ford. At takot lahat kumuha ng Ford dati. So, ang ginawa ko, nung buy and sell kami sa, yun nga, puro Ford na yung kinukuha ko. Ginalingan namin dun. Parang, sige ito, mag-focus on tayo dito para malaman natin lahat ng problems. Ngayon, masusolusyon natin yung problems bago natin ibenta dun sa market. Parang ganun. Kaya naging ganun ang history ng aming pagbebenta. Ang nangyari, di ba, buy and sell. Nawala na yung buy na sa and sell. Ang ginagawa namin, buy muna tapos refresh. Saka namin sinisell. So, kung tutuusin talaga wala namang, kumbaga ano yan pag binili mo talaga ang kotse, as is where is. Pero we make sure na katulad nito. Yan, katulad niyan. Kakababa lang ng tranny niyan and everything. Nare-refresh na yung engine, yan, sinutune up, lahat tinitingnan. Pati una kasi makina lang saka airco, makina lang kung ano lang yung nakikita namin, yun lang yung ginagawa namin nung mga unang batch. So naging problem 'di ba lagi yung clutch. Inayos namin yung transmission, bago na lagi yung transmission kasi nung binibenta na kami ng bagong clutch saka ng transmission, wala lang nabalik at walang nagkaka-problem. So, after that, yung mga tao naman ngayon, ang next naging problem namin, engine naman, yung ibang tao hindi marunong refresh ng engine nila. Kumbaga, hindi marunong mag-maintain, alam lang gamitin yung kotse. So, kunwari may onting leak dyan na maliit or may something dun. So, no excuses. Kumbaga, dapat ready-made na yan kapag bibilin sa atin. So, ang ginawa namin, after nun sa transmission, yun nga yung una namin focus. Ginawa na rin namin yung engine, re-refresh na rin namin. So, combo na siya. Transmission and engine. Okay, so after nun, na-perfect na naman namin, wala nang nagkaka-problem at nagiging issue yung mga units dahil bago nga yung transmission Ang nangyari naman ngayon, yung ibang bumibili, interior naman, saka pintura, yung looks naman, itong labas. Kumuha naman ako ng mga detailer ngayon, pinagaling ko sila Aljon. So yan, sila ngayon yung mga detailer namin yan. So package na, may tranny na, may engine na, may detailer na, ganyan. Yan, ang next naman, ano ba yung next namin dito? May mga nagpapatay ng ABS pati nung dashboard. Yung gano'n, yung dashboard, yung odometer, pinapatay, dinudugas yung mga nakakabit. Hirap na hirap kami gawin kasi nga ginagawa namin yung kotse, hindi namin magawa kasi nakadaya dun sa dashboard. So after nun, manap naman ako ng electronics. So electronics para buhayin yung mga gauge nito, para magawa namin lahat ng modules nito. So nangyari doon, meron na kaming tranny, meron na kaming engine, meron na kaming detailer, meron na kaming electrician. So, yan, parami ng parami hanggang sa ang dami na. O, ganyan. Nagkaroon naman kami ng pang fifth is pang suspension naman. So, ang nangyari is na-upgrade yung mga binibenta naming units para ready-made na. Baga, ready-made na dun sa bibili. Wala na siyang intindihin kasi kapag meron kaming na-miss dyan na isa, kunwari, lahat yun, yung tranny, yung ABS, yung engine, napagawa namin worth magkano? 100, ganyan, 100k, 120k, 130k. Tapos tinipid namin yung isang parts. O di parang sayang din lahat ng pinaghirapan namin. So ino-all out na namin every unit. Okay? So ayan ang kwento kung bakit mainam ang mga unit natin dito. Gulo ng kwento ko, no? Pero at least yung sa mga kaintindi, yan ang kwento. So nag-upgrade lang yung ating buy and sell. Kumbaga naging buy na tapos refresh tapos sell, parang gano'n. So gano'n yung nangyari, kaya nag-upgrade na ang pagiging car dealer natin. Pumapasok na rin yung services, diba? Kasi service yun kumbaga hindi siya magpapagawa sa labas kasi yung unit niya, if may makakaalam ng problem dun sa EcoSport or sa Fiesta na bibili nila, for sure tayo yun kasi sigurado ko na dami na namin transaction, lahat ng klase ng problema ay naranasan na natin at nasolusyon na namin. So, if ever, gawin nyo lang kaming option at yan, nakwento ko lang naman kasi kami ay may tinatapos na EcoSport at wala akong kausap dito. Salamat!